Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po. At tayo po muli pagsama-sama upang purihin ang ating Panginoon dahil sa kanyang kabutihan at sa kanyang biyaya. Kaya tayo narito maawit, sasamba at makinig ng kanyang salita. Sa Diyos ang kaputihan at kaluwalhatian. Handa natin mga puso't isipan sa pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay at sa pakikinig ng kanyang salita. Kumain po tayong lahat para po sa ating call to worship and opening prayer. Buksan natin ang ating Biblia sa awit 15 or Psalms 15. At ito pong sinasabi. O Lord, who shall sojourn in your tent? Who shall dwell in your holy hill? He who walks blamelessly and does what is right and speaks truth in his heart, who does not slander with his tongue and does not evil to his neighbor, nor takes up a reproach against his friend, in whose eyes a vile person is despised, but who honors those who fear the Lord, who swears his own hurt and does not change, who does not put out his money at interest, and does not take a bribe against the innocent. He who does these things shall never be moved. Tayo nito. Pumuli pa, Panginoon ang Diyos ang salamat. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Kami yung tinipon. Upang pasalamatan ka, Panginoon. At purihin ka. At itaasan ng Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil kayo siya nag-iingat sa amin, Panginoon, sa araw-araw. Sa inyong biyaya, sa inyong pag-iingat sa amin, Panginoon. Kami ay narito ito, Panginoon. Na may kagalaran sa aming mga puso na magsamba at magpuri sa inyo sa araw na ito. Dalangin namin, Panginoon, na tanging ikaw lamang ang aming sasambahin at pupurihin, Panginoon. Dahil sa inyo, Panginoon, ang mga sa gabal, Panginoon. Sa araw na ito, Panginoon. Sa aming pagsamba sa inyo. Sa inyong aming mga alalahanin, Panginoon. At ito na ang aming mga puso't isipan sa pagsamba sa inyo. Sa pag-awit at pagpuri sa inyo. At sa pagkinig ng salita, Panginoon. Na siyang tunay at katotohanan, Panginoon. Na siyang magbibigay sa amin ng karunungan. Makita ang kagandahan sa inyong salita, Panginoon. Ang ipagliligtas sa pamamagitan ng inyong anak, Panginoong Jesucristo. Siyang nabigyan ng kanyang buhay para sa amin. Kaya kami narito, Panginoon, nakatutupon sa inyong harapan. Pupuri sa inyo sa araw na ito. Muli, Panginoon, dalangin namin na ikaw lamang, Panginoon, siya ang aming sasambi. Palagi po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Aming Diyos at tagapagligtas. So ngayon po, dadawa na po tayo sa ating community singing sa pangunguna po yan ng ating kapatid na si AJ at ang ating music team. Sabay-sabay po natin itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Psalm 15 verses 1 to 5 says, O Lord, who shall sojourn in your tent? Who shall dwell on your holy hill? He who walks blamelessly and does what is right and speaks truth in his heart, who does not slander with his tongue and does no evil to his neighbor, nor takes up a reproach against his friend, in whose eyes a vile person is despised, but who honors those who fear the Lord, who swears to his own hurt and does not change, who does not put out his money at interest and does not take a bribe against the innocent. He who does these things shall never be moved. Ipinahayag ni Haring David sa kanyang awit ang mga katangian ng isang taong karapat-dapat na lumapit at manahan sa presensya ng Diyos. Binibigyan tingin ng mga katangian tulad ng may katuwiran, katotohanan at integridad. Hindi niya tinatanggap ang kay Yahweh ay tinakwil.
Sa kanyang mga pangako, hindi siya taksin at hindi niya pinagsasamantalaan ang mga nangangailangan. Ito ay naglalarawan ng mga katangian ng isang tao na namumuhay sa paraang kalugod-lugod sa Diyos at tinatamasa ang isang pinagpalang pagsasama sa Kanya. Ngunit sa ating mga kasalanan, wala naman sa atin ang namuhay ng ganito. Tayo yung masama, manilinlang, mga api, walang malasakit, at mapagpanggap. Tanging ang Panginoong Hesus lang ang namuhay ng may katuwiran, katotohanan, at katapatan. Dahil siya lang ang kinalulugdan ng Ama. Paalala ito na ang paglapit sa presensya ng Ama ay sa pamamagitan ng kanyang biyaya lamang. Sapagkat siya ang ating tagapamagitan at manunubos, maaari na tayo magsilapit ng may tiwala sa Diyos at manahan sa Kanya. Kaya mga kapatid, halina't awitan natin ang buong galak at buong puso ang ating Panginoon na nagliligtas at nagpamahal sa atin. Let's sing Reformation song.
Let's sing my words lahat mga Ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating pananalangin. Pikit po natin ang ating mga mata at tutulog tayo sa ating Panginoon. Let's pray. Our loving Heavenly Father, we thank you once again for another day that you have given us. Salamat po, Panginoon, that for
for the strength that you have given us this past week, for giving us good health, provisions. Salamat din, Panginoon, for the gift of work and labor so we can look forward to another the weekend and another start of the week so we can gather in your presence as one family, as one body in Christ. Bless you and glorify you. So, dear Lord, salamat po, Panginoon, dahil you have gathered us once again and given us this opportunity to bless you, to lift your name on high. O Lord, as we come to you with humble hearts, we confess our sins, Panginoon, in your presence. And ask for forgiveness, just as Christ taught us to seek forgiveness and forgive those who have sinned against us as well. So we pray, dear Lord, and seek the blessings that Christ has earned for us on the cross. And just as He has earned this for us, so we pray, dear Lord, that you would grant us to continue walking in faith, trusting in you and in you alone. O Lord, we pray that you would grant us to persevere, to continue in the gospel which we have received. And the message that we have heard, Christ has come down He has lived and died, and on the third day rose again, and is now seated at the right hand of the Father. This is good news because in Him we find redemption. In Him we find salvation. Salvation for those of us, for all of us, who have fallen into sin. And so we pray, dear Lord, that you would grant us cleansing through your word, grant us to continue walking in faith. Dear Lord, we also thank you for giving us this ministry, that through this we are able to preach the gospel. As your ambassadors, we are able to preach the message of reconciliation that Christ has achieved for all of us. And so we pray, dear Lord, that may you grant us to minister, Panginoon, to continue ministering as well sa aming mga families, knowing that our families are first ministry. And to the people, dear Lord, you have sent our way. We ask, dear Lord, that we will be channels of blessing to them, so that the blessings of salvation might flow, Panginoon, into their lives, to their families also. And in the end, dear Lord, we pray that you would continue to gather your people in your presence until you return. And just as, dear Lord, you have commissioned, dear Lord, your apostles to go into the world and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them all that you have commanded them to do. So we pray, dear Lord, that we would be faithful in this.
while holding on to the promise that you would be with us even unto the end of the age. Dear Lord, we also remember our country, the Philippines, and our leaders. We ask, O Lord, for wisdom to be upon them, that you would guide them as they lead our country in the next few years. We know, Panginoon, it is not easy leading a country, and so we ask, dear Lord, that you would guide them. May the principles of your word continue to be taught in the halls of our government as well. Through our brothers and sisters who continue to hold Bible studies and teaching the good news. We pray, O Lord, that their ministries would flourish. We also pray, Panginoon, that those who are not found faithful sa kanilang responsibilities, may they be held accountable also. We pray against corruption and abuse of authority. We also pray, dear Lord, that the policies and programs, Panginoon, would continue, especially those that mga citizens of the country. So we pray na maging maayos, good health. We pray for those of us who are sick today, and yet who are here to join worship ministry. And so we pray, dear Lord, we pray, dear Lord, for Ate Luz sa kanyang tuhod, medyo namamaga, and ask, dear Lord, that you would provide the means para for her healing. Ganon din kay Maming. We praise you, O Lord, dahil maging maayos yung kanyang health check. We pray, dear Lord, dahil medyo kumikirot na yung kanyang tuhod, and so we pray, O Lord, for her healing and recovery as well. For those of us, O Lord, na merong allergies, sinisipon at hindi maganda ang pakiramdam ngayon, we pray, O Lord, that you would touch us with your healing hands so that we would get well. We pray for Nato also for his recovery. We also pray, dear Lord, for Ate Melinda sa kanya blood sugar na ma-manage ito na maayos. And so may this be a reminder also for all of us, dear Lord, that our bodies are a gift from you. And so we ought to not only commit to a life of good health, but to wellness also, understanding, O Lord, that you expect us to also you expect us to manage, Panginoon, our health conditions, to understand, Panginoon, our bodies, and at the same time, in everything that we eat and do, we would manage, Panginoon, our day-to-day lives as is fitting for those who follow you. And so we thank you, dear Lord, that through these concerns we are able to pray for one another and lift one another's burdens. We also pray, dear Lord, for those of us in work this coming week. We thank you, homes at the beginning of the day and go to our places of work and then come back home. Preparations para sa transfer to the new location at Conception Subdivision. We ask for wisdom and guidance also. We pray, dear Lord, that may you also provide the needed resources para na maging maayos, dear Lord, yung transfer doon. We pray, dear Lord, that you would also strengthen our hearts and prepare us, dear Lord, place in us the desires needed para makapagpatuloy, Panginoon, sa pag-minister
Just as Paul has taught us, dear Lord, in your word, that that the gospel, dear, that he is excited and he looks forward to teaching and preaching the gospel to the Christians in Rome. So also, dear Lord, we pray that you would place that desire in our hearts to preach the good news of Christ to those who have yet to hear you, Panginoon, especially as you transfer us, Panginoon, to that new location. So we thank you, dear Lord, for these honors and difficulties. We pray, O Lord, that you would show us the opportunities on how we can, and that we would, dear Lord, hear the shepherd's call and respond. Give us the desire, Panginoon, to know you more in the study of your word. And as we bless you, we pray, dear Lord, that you would grant us to worship you. And so, dear Lord, this is our prayer today. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na magmumula sa Romans chapter 2 verses 12 to 16 sa pangungunayan ng ating kapatid na si John Fairbanks. Tumayo po tayong happy ng pag-aaral sa salita ng Diyos. Romans chapter 2 verses 12 to 16 says, For all who have sinned without the law will also perish without the law, and all who have sinned under the law will be judged by the law. For it is not the hearers of the law who are righteous before God, but the doers of the law who will justify. For when Gentiles who do not have the law, by nature do what the law requires, they are a law to themselves, even though they do not have the law. They show that the work of the law is written on their hearts, while their conscience also bear witness, and their conflicting thoughts accuse or even accuse them. On the day when, according to my gospel, God judges the secrets of men by Christ Jesus. This is the word of the law. This is the word of God. Praise God. Muli, ang salita po ng Diyos ay katotohanan at ito yung pinasihan. Nagtutuloy ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos at ito ay nagsasaway at nagtutuwid sa bawat mananampalataya. Sinasanay po tayo nito kung paano ang matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano ang tamang pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Ayon po yan sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Ngayon po ay hatid sa atin ng ating pastor, si Pastor Raymond Sir. Ang salita ng Diyos mula sa ating binasa sa Romans 2 verses 12 to 16. Nawa ang banal na Espiritu po ang siyang kumilos at tumulong sa atin sa araw nito upang makita natin ang kagandahan at kadakilaan ng kanyang salita, ang Ebanghelyo ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Morning. So this time naman po, hayaan niyo pong basahin ko po ang ating passage sa Romans chapter 2 verses 12 to 16. Kanina binasa po sa English, this time naman po sa Tagalog. At ganito po ang sinasabi, Romans chapter 2, verses 12 to 16.
sapagkat ang lahat ng nagkasala ng walang kautusan ay mapapahamak din naman ng walang kautusan. At ang lahat na nangagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila pakatulan. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nagsisitalima sa kautusan ay aariin mga ganap. Verse 14, sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawan ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili, na nagtatanyag ng gawa ng kautosang nasusulat sa kanilang puso, na pinatotohanan ito pati ng kanilang budhi, at ang kanilang mga pag-iisip ay nangagsusumbungan o nangagdadahilanan sa isa't isa. Sa araw na hahatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao, ayon sa aking ebanghelyo sa pamamagitan ni Jesucristo. Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ang Diyos. Sa umagang ito, simple lang po ang ating title, at kung ano ang ating thesis, yun din ang ating title. How should we respond to God's revelation of righteous judgment? Sa kanyang commentary on the book of Romans, sinabi po ni Matthew Henry, si Matthew Henry po ay isang British pastor or minister and theologian na nabuhay noong 17th and 18th centuries. Sabi po niya, walang ibang bagay ang nakapagpapanginig sa mga hindi mananampalataya at nakapagbibigay aliw sa mga mananampalataya, kundi ang pag-upo ni Kristo sa luklukan bilang dakilang hukom. Ang mga lihim na gawa ay gagantimpalaan, at ang mga lihim na kasalanan ay parurusahan at makakayag. Dahil tayo po ay nilalang ng Diyos sa kanyang larawan at wangis, at bilang kanyang mga nilalang, may accountability po tayo sa kanya. Whether we like it or not, whether sa isip natin naniniwala tayo na may Diyos o wala, the reality is that may pananagutan po tayo sa Diyos. At the end of the day, when He returns, lahat po tayo may accountability sa Kanya at lahat tayo haharap sa Kanya. And as Christians, mas aware tayo sa ating pananagutan sa Panginoon, sapagkat may access po tayo sa Kanyang salita. Nasabi ko po last week, God's revelation requires man's response. God's revelation requires man's response. And God was gracious in revealing Himself in history and in the scriptures. At dahil dito, mayroong expectation sa atin, sa ating mga nakakakilala sa Kanya, na tumugon ng maayos sa katotohanan ukol sa parating na araw ng paghukom. Sabi nga ni Apostol Pablo sa Romans chapter 2 verses 9 to 11, there will be tribulation and distress for every soul of man who does evil, of the Jew first and also of the Greek. But glory and honor and peace to everyone who does good, to the Jew first and also to the Greek. For there is no partiality with God. Kailangan paghandaan natin ang araw na ito. Sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos, nawa ma-appreciate po natin ang katuwiran ng Diyos para sa ating pagpapawalang sala at sa kahatulan ng buong sangkatauhan. Sa pagpapakilala niya ng kanyang sarili, panalangin ko po na makita natin ang ating aliw, lakas, sa kagandahang loob niya sa atin, upang makatugon tayo ng maayos sa pagsamba sa harapan ng Diyos, habang nabubuhay po tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Nang simulan po natin ang pag-aaral sa aklat ng Romans, pinahayag po ni Apostol Pablo sa mga kausap niya na Jewish and Gentile Christians in Rome na lahat po tayo haharap sa Diyos. Walang exemption dyan. Walang pinagkaiba ang Hudyo sa Hentil, sapagkat lahat po tayo nagkasala. So sa araw ng paghukom, lahat ng tao, lahat tayo haharap sa Kanya. Either kabilang tayo sa mga nagsisipagtiyaga sa paggawa ng mabuti, o doon tayo sa mga nagsisitalima sa kanilang mga kalikuan. Dalawa lang yan. Dalawa lang ang categories. Either tayo ay kabilang doon sa
mga nagsisipagtiyaga sa paggawa ng mabuti o doon sa mga nagsisitalima sa kanilang kalikuan. Doon sa mga nagtataas ng kanilang sarili at sumusunod sa kanilang mga kalikuan, matinding galit at puot ng Diyos ang naghihintay sa kanila dahil wala sila sa tamang katayuan sa Diyos. To the Jew first, then to the Gentile. Napag-aralan din po natin na ang ating gawa ay nagpapatotoo sa ating pananalig sa Diyos. And so, itong mga, dahil hahatulan tayo sa ating mga gawa, itong mga gawa ang nagsasabi kung tayo ay nasa tama o tamang katayuan sa harapan ng Diyos. Sa mga naghahangad naman ng karangalan, kapurihan at kawalang kamatayan, ito yung mga pangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya sa pamamagitan ng pagtsatsaga sa paggawa ng mabuti, buhay na walang hanggan ang inilaan niya para sa kanila. Dahil sila ang nasa tamang katayuan sa Kanyang harapan, to the Jew first, then to the Gentile. On Judgment Day, makakaasa po tayo na ang katarungan at hatol ay magiging patas sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. So in our passage today, dahil napag-aralan natin for the past Sundays ang nature ng judgment ng Diyos, it now requires us to respond bilang paghahanda sa Kanyang pagbabalik. How should we respond to God's revelation of righteous judgment? So pagkatapos po ilarawan ni Apostol Pablo ang mga uri ng tao na haharap sa Diyos sa araw ng paghukom at ang kanilang kahihinatnan, dahil ang Diyos ay hindi nagtatangi, nilatag niya ngayon dito sa verses 12 to 16 kung paano hahatulan ng Diyos ang Hudyo at Hintil. Verses 12 to 13 muna. Buksan natin ang ating mga Bibles doon sa ating passage. Ganito po ang sinasabi sa verses 12 to 13. For all who have sinned without the law will also perish without the law. And all who have sinned under the law will be judged by the law. For it is not the hearers of the law who are just before God, but the doers of the law will be justified. So medyo parang circular, nakakalito yung sinasabi ni Pablo dito. Pero hayaan nyo lang po na ilatag ko po dahan-dahan sa ating harapan itong ibig sabihin ni Pablo. At sasamahan ko po kayo sa pag-aaral sa umagang ito. Ang mga kausap ni Apostol Pablo na Hudyo ay may ganito pong attitude. Eh, di ba binigay sa amin, sa aming mga Hudyo, ang kautusan? Therefore, hindi kami hahatulan. Nasa amin ang kautusan eh. Kami yung privileged eh. Kami yung pinili. So, ganun ang way of thinking nila. Hindi kami tulad ng mga hentil na walang kautusan. Yung kautusan na tinutukoy, yun yung Ten Commandments na binigay kay Moises. Hindi kami katulad nila. Wala ang kautusan sa kanila. Walang kapahayagan ng Diyos. Kaya kailangan ng mga hentil na tumalima sa kautusan na binigay kay Moises para sila'y maligtas. Ganun yung attitude nila. Ang sagot ni Apostol Pablo sa kanilang attitude ay nasa verse 12. Sabi niya, for all who have sinned without the law will also perish without the law. Mapapahamak sila based doon sa kapahayagan na nasa kanila o kung anong wala sa kanila. Without the law. And all who have sinned under the law will be judged by the law. Ganito ngayon ang sinasabi dito ni Pablo. Pahatulan ang Hudyo at Hentil dahil pareho silang nagkasala. Kaya nga ang ginamit niya ni Pablo, all who have sinned without the law and all who have sinned under the law. Yung tinutukoy niya, paano hahatulan yung mga hindi nakakakilala sa Diyos? Mayroon ba tao sa mundong ito na hindi nakakakilala sa Diyos? Wala. Ang sinasabi dito sa scriptures, walang taong hindi nakakakilala sa Diyos. Pag binalikan natin ang Romans 1:18 to 20, although ang subject doon ay ang puot at galit ng Diyos laban sa kasamaan ng tao, ang point, ang central or yung ugat ng lahat ng ito ay ganito, sinasabi ni Pablo. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men
who suppress the truth in unrighteousness. Ano tong katotohanan ito na sinisiil nila sa kanilang mga kalikuan? Verse 19, because that which is known about God is evident within them. Kilala nila ang Diyos, sapagkat ang katotohanan ng Diyos ay iniligay niya sa kanila. It is evident within them, for God made it evident to them. Nilalang tayo sa larawan at wangis ng Diyos. And therefore, kahit sabihin ng tao at sabihin ng mga ayaw sa Diyos na walang Diyos, o sasabihin nila, hindi ko po alam kasi kung may Diyos mahirap patunayan yon. Kahit sabihin nila ang mga bagay na ito, deep inside them, they know there is God. That is why they're talking about it. They know there is God. At sinasabi sa atin ng scriptures, alam nila yon because God made it evident to them. How? Hindi lamang dahil nilalang tayo sa larawan at wangis. Sabi pa sa verse 20, for since the creation of the world, His invisible attributes, His eternal power, and divine nature have been clearly seen, being understood through what has been made. Everything around us is a testimony of God's divine attributes. All of creation, without words, sing of God's excellencies and majesty. Tapos, Paul concludes itong verses 18 to 20 with this. Sabi niya, so that they are without excuse. So, ang sagot doon sa tanong sa akin sa Sunday School, paano yung hindi nakakilala sa Panginoon? Walang excuse. They are without excuse. They will be judged based dito sa kapahayagan ng Diyos. Oo, nandun na tayo, sinasabi ni Pablo, na hindi nila natanggap ang kautusan ni Moises. So, ano yung natanggap nila? Lahat po ng tao sa makatuwid ay may natanggap na kapahayagan sa Diyos. Hindi natin pwedeng i-claim sa kanyang harapan na wala tayong alam. Sa batas nga natin, di ba? Simpleng-simple lang. Ignorance of the law, excuses, no one. Hindi ka pwedeng magdahilan na hindi mo alam. Although, in human terms, makikita natin pag in-implement ang batas at pinalalabas ito at nilulunsad, may kakulangan pagdating sa information dissemination. Nandun na tayo. Pero dito, sa pagdating sa kapahayagan ng Diyos in nature and in the law, wala tayong excuse. Because God's revelation in nature, kasama yung paglalang sa atin, wala tayong takas doon. Napopoot ang Diyos sa tao dahil pinahayag niya ang kanyang sarili, ang kanyang kapangyarihan, at mga di nakikitang katangian sa pamamagitan ng mga bagay na nakikita at kanyang ginawa. Pero anong ginawa ng tao? Sinisiil niya ang katotohanan sa kanyang kalikuan. And so God will not judge the Gentiles with the law He gave to Moses, but He will judge the Gentiles according to His revelation in natural law. Wala po tayong excuse. On the other hand, pag pinag-usapan naman natin ng mga Hudyo, dahil natanggap nila ang kautusan mula kay Moises, ang gagamitin ng Diyos na panukat sa kanila ay yung kautusan. Sabi nga dyan, and all who have sinned under the law will be judged by the law. Tapos dinagdag niya sa verse 13, for it is not the hearers of the law who are just before God, but the doers of the law will be justified. It is not the hearers of the law who are just before God, but the doers of the law will be justified. First time dito sa aklat ng Romans na ginamit ni Apostol Pablo ang salitang justified o pagpapawalang sala. Ito ay activity ng Diyos. Pag sinabing justified o pag nabasa natin ito sa scriptures, hindi nito ibig sabihin na yung righteousness niya ay binubuhos o nilalagay niya sa atin. Hindi po. This is a legal activity ng Diyos na kung saan ay pag sinabing nagpapawalang sala, hindi yan nagpapatawad lang. Ang nasa isipan natin ay pag pinawalang sala, nagpapatawad.
Hindi. Pag sinabing nagpapawalang sala ang Diyos, legal activity ito na kinikilala niya na tayo ay makasalanan, guilty tayo sa kanyang harapan, at the same time, pinapatawad niya dahil kay Kristo at tinuturing tayong matuwid dahil kay Kristo. So, ganun siya. Uulitin ko, kinikilala na tayo'y nagkasala laban sa Kanya, pinapatawad tayo, nililinis dahil sa ginawa ni Kristo, at tinuturing na matuwid dahil kay Kristo. Legal activity siya. Hindi siya yung ibubuhos yung righteousness sa atin, so gumawa ka ng mabuti. Hindi siya ganun. So itong salitang justify dito ay ngayon, baka ang nasa isipan natin, so gagawa ako ng mabuti kasi sabi ni Pablo, it is not the hearers of the law who are just before God, but the doers of the law will be justified. Baka ang isipin natin, so gagawa lang ako ng mabuti, maliligtas na ako. Hindi po yun ang tinuturo ni Pablo dito. Ang konteksto ng ating pinag-uusapan ay kahatulan. Hindi kaligtasan. Kahatulan. Therefore, ang sinasabi dito ni Pablo ay ganito. Hindi redemption ang pinag-uusapan. Dahil hindi redemption ang pinag-uusapan, ang sinasabi niya ay ganito. It is not salvation by obedience to the law, but rather, sino ang dapat hatulan at sino ang hindi dapat hatulan. Sino ang dapat na hindi dadaan sa kahatulan ay ang tinuturing na matuwid. Uulitin ko, ang hindi dadaan sa kahatulan ay ang ituturing na matuwid. So, sino raw itong taong ito? Sino itong hindi dadaan sa kahatulan? Is it the hearer of the law? Yung nakikinig lang? Alam niya ang kautusan? Nakikinig lang. Pag sabing hearer of the law, ganito yung larawan niya. Binigay sa iyong kautusan, alam mo ang 10 commandments, kabisado mo ang 10 commandments, pero hindi ka tumatalima. Hindi ka sumusunod. So anything goes ka lang, kung ano ang gusto mo, yun ang gagawin mo. Yun ang hearer of the law. Siya ba ang ang hindi dadaan sa kahatulan? Hindi. Ang sabi ni Pablo, the doers of the law will be justified. Sa makatuwid, dahil natanggap mo ang kautusan, ang expectation sa iyo ngayon, dahil may kaugnayan ka sa kautusan, ang expectation sa iyo ay sumunod. Gawin mo kung ano ang pinahayag sa iyo. At dahil pinahayag sa iyo ang 10 utos, dapat mong sundin yan. Anong silbi niya na tinanggap mo, pero hindi mo sinusunod? Walang bisa yun. So in other words, ang expectation dito, may action, may obedience. Kaya ako nasabi na hindi tinuturo din dito ni Pablo yung salvation by obedience kasi later on i-explain niya ito sa Romans chapter 3 verse 20. Sabi niya, because by the works of the law, no flesh will be justified. By the works of the law, o Tagalogin natin, sa pamamagitan ng gawa ng ating mga kamay, sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kautusan, walang mapapawalang sala. Pero doon sa Romans 3:20, ang pinag-uusapan ay salvation. Dito ang pinag-uusapan ay kahatulan. Kaya nga, pag pinag-usapan ng kahatulan, walang advantage ang pagkakaroon ng kautusan. Pero hindi ka naman sumusunod. Puro pakikinig lang. Pero hindi naman sinasabuhay. Sapagkat ang kahilingan ng kautusan ay pagtatalima at pagsasabuhay. Babalikan natin yan. I-float lang natin yung tanong. Kung meron kayong tanong, Pastor, meron bang tao na nakasunod ng ganap sa kautusan? Float lang natin. Balikan natin. So ngayon, may tanong. Dahil itong Book of Romans ay
ay ang structure nito ay isang diatribe na kung saan may question, answer, at ina-anticipate ni Apostol Pablo yung mga tanong ng kanyang mga readers. Question mula sa mga hentil na kausap ni Apostol Pablo. Paano naman kami makakasunod sa kautusan kung wala naman kaming kopya nito? Di ba? Oo nga naman. Hindi naman ito binigay sa amin. So, makita natin yung sagot niya sa verses 14 to 16. Oo nga naman, hindi binigay sa kanila. Verse 14. For when Gentiles who do not have the law do instinctively the things of the law, these not having the law are law to themselves, in that they show the work of the law written in their hearts, their conscience bearing witness, and their thoughts alternately accusing or else defending them. Dito pinapaliwanag ni Apostol Pablo na bagamat hindi saklaw ng kautusan ang mga hentil, alam nila ngayon na tama at mali. Sapagkat kapag ang mga hentil na hindi saklaw ng kautusan ni Moises ay likas na gumagawa ng ayon sa nakapaloob sa kautusan, ito raw ay nagpapatotoo na ang kautusan ay nakasulat sa kanilang mga puso. Nakakomit sila doon sa kautusan, bagamat hindi nila natanggap ang 10 utos. Mga kapatid, itong mga salita na ginagamit ni Apostol Pablo ay Old Testament language. Sapagkat maaalala natin, pag binalikan natin ng Old Testament, ang tao ay nilalang ng Diyos sa kanyang larawan at wangis. Pabalikan natin ulit yung sinasabi ni Pablo sa Romans chapter 1 verses 18 to 20 at saka Genesis chapter 1 verse 26. Babalikan din natin ang Ecclesiastes 7:29. Behold, I have only found this, sabi ng mga ngaral. I have only found this, that God made mankind upright, but they search for many inventions. God made mankind upright. Alam ng tao ang tama at mali. Dahil Diyos ang naglagay nun sa Kanya. Hindi po tayo hayop. Hindi katulad ng tinuturo ng ungodly sciences. Man is not an animal na walang sense ng tama at mali. Alam natin na tama at mali. Hindi tayo hayop na hindi alam ang pagkakaiba ng kanan sa kaliwa. So anong raw ang nagpapatotoo na nasa puso nila itong sense na tama at mali? Sabi sa ating passage, dalawa yan ang nag-i-interact. Number 1, ang conscience or kanilang budhi. At pangalawa, ang kanilang isipan. Pareho itong nagsusumbungan o nagdadahilanan sa isa't isa, umuusig o kaya nagtatanggol sa mga bagay na ginawa at hindi ginawa. Halimbawa na lang, kahit hindi natin sino dito kabisado ang 10 utos? Walang may gusto. Hindi ako magpapa-oral recitation. Wala. Okay lang yun. Sige, hindi natin kabisado. Kahit hindi natin alam ang 10 utos, mayroon pa rin tayo ng konsepto ng tama at mali. Alam natin, halimbawa na lang, alam natin na mali kumitil ng buhay. Alam nating masama magsinungaling. Alam nating masamang pag-imbutan ang hindi pinagkakaloob sa atin. At alam nating masamang magnakaw. Alam rin natin na dapat na ginagalang ang ating mga magulang. Basic yan. Nalalaman natin ang mga bagay na ito kahit walang 10 utos. Sapagkat nilagay ng Diyos sa atin ang mga katangian para malaman ang kanyang moral na kalooban. Pag gumawa tayo ng mali o hindi gumawa ng tama, hindi natatahimik ang ating kaluluwa. Napansin niyo po yun? Ang ating isip at budhi ang umuusig sa atin. Pero minsan, ang ginagawa natin, hindi natin pinakikinggan. On the other hand,
Kapag umiwas tayo sa kalikuan at gumawa ng tama at mabuti, ang isip at budhi natin ang nagdadahilan at nagtatanggol sa ating mga gawa. Bakit? Kasi nilagay ng Diyos sa atin yun. Hindi po ito tulad ng cartoons ng Tom and Jerry. Kung napanood natin ng cartoons ng Tom and Jerry or ibang mga cartoons na may demonyo dito sa kaliwa at may anghel dito sa kanan at yung demonyo ay bumubulong na ito gawin, tuloy mo lang yan, yung masamang gagawin mo at merong anghel dito na pipigil sa'yo. Hindi yan ganun. Akala ng mga tao ganun yun, may demonyo. Bakit dinidemonyo mo ako ganyan. Sisisihin mo pa yung kapwa mo, alam mo naman ang tama at mali. Tinulak niya kasi ako sisisihin natin ka, siya kasi, napilitan kasi ako, di ba? Sa kultura natin, ganyan, napilitan kasi ako pinilit niya ako. Walang pumilit sa'yo. Alam natin ang tama at mali. Wala tayo sa cartoons. Both our thoughts and our conscience are God-given abilities para i-monitor ang ating pagtalima sa kanyang moral na kalooban. Ang problema po ay madaling mabasag po ang ating budhi. Kapag ginagawa natin ang hindi dapat at hindi ginagawa ang nararapat. Uulitin ko, madaling mabasag po ang ating budhi kapag ginagawa natin ang hindi dapat at hindi ginagawa ang nararapat. Ganun pa man, walang maaaring magdahilan sa araw ng paghuhukom na hindi niya alam ang tama at mali. At hindi niya kilala ang Diyos. At hindi niya alam na may Diyos. Just because, anong dadahilan niya? Kasi hindi po ako Hudyo. Hindi ko alam ang kautosan ni Moises. Hindi pwedeng idahilan yun. At so, kailan daw patutunayan ng Diyos kung sino ang mga nabibilang sa matuwid at pinawalang sala? Sabi po niya sa verse 16, On the day when according to my gospel, God will judge the secrets of men through Christ Jesus. Verse 16. Sa ating justice system po, kapag hinahatulan ang nasasakdal sa isang krimen, inaalam ang motibo. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo pwedeng i-pronounce na guilty yung tao pero wala kang basis. Laging merong basis, kailangan may evidence yun. Kailangan alam ang motibo. At yung motibo na yun, nakabatay po yun doon sa behavior at actions ng tao. So, sa mga katuwid, ang hinahatulan ay yung mga bagay na nakikita. Pero sa korte ng Diyos, this is the only court in the whole universe na kung saan ang nililitis ay ang mga lihim ng tao. Sapagkat Diyos lang ang may kakayahan at kapangyarihan na malaman ang mga nakatagong bagay. At lantad yun sa kanyang harapan. Yung mga bagay na hindi natin sinasabi sa ating kapwa, na tinatago-tago natin sa ating mga puso't isipan, yung mga hindi natin sinasabi, alam yan ng Diyos. Yung mga ginagawa natin kapag tayo lang ang nag-iisa, alam yan ng Diyos. Sa araw ng paghuhukom, hindi lamang ang mga gawa na nakikita ang huhusgahan. Pati ang mga lihim ng tao ay malalantad. Wala tayong maitatago sa kanyang harapan. Hahatulan niya ang lahat sa pamamagitan. Nino daw? Based sa verse 16, God will judge the secrets of men through Christ Jesus. Siya po ang uupo bilang dakilang hukom. Sabi nga po ni Apostol Pablo sa mga Griego sa Athens, nung unang padpad po niya doon sa Areopagus, sa Acts 17:31. Sabi niya, He has fixed a day in which He will judge the world in righteousness, through a man whom He has appointed, having furnished proof to all men by raising Him from the dead. Ang evidence or proof na tuloy ang araw ng paghukom ay ang muling pagkabuhay ni Jesus. The fact that God raised Christ from the dead
is proof that there will come a judgment day. Sapagkat si Kristo ang tinalaga ng Ama na umupo sa luklukan ng hukom. So the mediator of our salvation is also the mediator of judgment. Para kay Apostol Pablo, ang araw ng paghukom ay bahagi po ng Ebanghelyo and therefore essential sa pagpapahayag ng magandang balita. Sabi niya, on the day when according to my gospel. Kadalasan kapag tayo po ay nag-share o nangangaral ng Ebanghelyo, sinashortcut po natin. Sinasabi natin, si Kristo ay bumaba, nabuhay, namatay, pinako sa krus, namatay, muling nabuhay pagkatapos ng 3 araw at umakyat sa langit. Namatay siya para sa ating mga kasalanan. Tinatanggap mo ba ang mensaheng ito? Pero sabi ni Pablo, maging ang kahatulan ay bahagi ng Ebanghelyo. According to my gospel, sabi niya. It is essential sa pagpapahayag ng magandang balita. Sapagkat hindi natin maiintindihan ang urgency at need ng kaligtasan. Hindi natin maiintindihan kung bakit kailangan tayong iligtas hanggat hindi natin nakikita ang bagsik ng hatol ng Diyos. Wala pong makakatakas dito. Kahit na magpayaman sila sa panahon natin ngayon at magkamal sila ng kung ano-anong mga resources, darating ang araw at uupo ang hari sa kanyang luklukan. Lahat tayo haharap. Hindi natin pwedeng idahilan na, hindi ko napag-aralan yung Bible. Hindi po ako nakapag-aral hanggang grade 2 lang ako. Hindi ako nakapagtrabaho, wala ako. Ito lang ako eh. Hindi. Hahatulan tayo ng Diyos ayon sa kapahayagan na ating natanggap mula sa Kanya. Ano ang ginawa natin sa pahayag na binigay niya sa atin? Hanggat hindi natin nakikita ang bagsik ng hatol sa mga kasalanan at makasalanan na magdadala sa tao sa walang hanggang kapahamakan, hindi natin maiintindihan ang urgency and need for salvation. Ako pag tinatanong ako, paano ka nakakilala sa Panginoon? Totoo, sinasabi ko na, ang magulang ko ang nag-share sa akin dahil naging curious ako. Pero it took me years and years later para maintindihan ang lalim ng kondisyon ng kasalanan. Kung gaano karumi ito. It took me years para maintindihan na mula sa kaitaas-taasan, nagmula ang Panginoon at bumaba sa pinakamababa para lang maligtas tayo. Tapos anong sasabihin natin? Pumunta siya sa mundo, bumaba siya, nabuhay siya sa kasaysayan, at anong sasabihin natin? Sa talino natin at tunong natin? There is no God. There is no Christ. Hindi totoo si Kristo. Talino mo naman. Samantalang even the non-Christian historians say that Christ is a historical figure. And so, yung faith natin, our faith is true. It is consistent. Sabi nga ng isang scholar, no good news, no gospel. Kailangan nating maintindihan ang good news. Pero, we can only understand the good news if we realize yung bad news. That we are in danger of the bad news. Meron bang taong nakasunod sa kautusan?
Yun yung tanong ng lahat. Ako ba nakasunod? Tinuturo sa atin ng kultura, gumawa ka ng mabuti, maliligtas ka. Pero saan sa scriptures yun? Ang sabi ni Pablo, no flesh, by the works of the law, no flesh will be justified. Paliwanag yun. Kasi wala naman sa atin ang nakasunod ng pag sa oras na hindi ka sumunod sa isa, sinira mo na ang lahat. Perfection ang nire-require ng Diyos sapagkat siya'y banal. Yun yung danger. Sabi nga ng isang theologian din, the danger is that, and the bad news is that God is good. And we are not. Yun ang dapat nakatakutan natin. God is good and we are not. Sinira natin ang kautusan. Mayroon bang tumupad ng maayos sa hiling ng kautusan? Sabi ni Pablo dito, parehong Hudyo at Hentil ang nagkasala. Ang definition po ng kasalanan dito, para maintindihan natin, ay failure to meet the standard. Sa bawat larangan, pag nag-aaral tayo, may standard, may pamantayan. Lahat ng larangan, lahat ng sciences, lahat ng expertise and fields, may mga pamantayan yan. At kailangan ma-meet yung pamantayan para masabi na expert ka, para masabi na nag-graduate ka, para masabi na nakumpleto mo. Lahat ng bagay may mga requirements, may mga pamantayan yan. Para masabi mo na nakumpleto mo yan. Just the other day, at last year din, nag-comment na ako. Ewan ko kung nakita niyo yung balita na nag-hold ng isang graduation ceremony itong Quezon City Hall. Graduation para sa mga LGBT na mga kabataan. Ang objective daw para sa graduation nila makapagdamit sila ng gusto nila at naaayon sa kanilang identification, gender identification. Graduation ba yan? O gusto nyo lang ipakita yung inyong paghihimagsik laban sa kalooban ng Diyos? O dahil meron kayong political agenda dahil gusto nyo magpapango sa mga LGBT? Hindi graduation yan. Sinasayang nyo ang taxpayers' money para pagpapango kayo dito sa isang minority. Pero in theological terms, ginagamit nyo ang taxpayers' money para ipalaganap ang kasalanan ng tao. Ngayon, anong pinupunto ko dito? Ang pinupunto ko dito, may standard po ang pag-graduate. Hindi po yung graduation. Nagtatago sila sa graduation, sa mga physical at visuals ng graduation, pero sa totoo, meron silang political agenda. Lahat ng bagay may standard. Ang pagiging engineer, ang pagiging architect, mga architect at engineer na nag-uusap dito last week. May lahat ng larangan. Kahit ang music, pag nagpa-practice sila, makikita mo ilang beses sila magpa-practice hanggang hindi nila na-perfect. Kailangan makuha mo yung tamang tono. Lahat ng larangan po ay may pamantayan. Maging ang pamumuhay sa harapan ng Diyos ay may pamantayan. At ang definition po ng kasalanan ay failure to meet the standard. Sa makatuwid, sa report card, failed to miss the mark. Therefore, sa kasalanan, parehong Hudyo, parehong Hentil, hindi na abot ang pamantayan ng Diyos. At dahil sa ating mga kasalanan, kailangan nating umarap sa dakilang hukom at managot sa ating mga gawa. Kasama na po ang ating mga lihim. Nanganganib ngayon ng sangkatauhan na maparusakan sa walang hanggan. That's the bad news. And so if there is any escape or if there's any salvation, ang salvation naman natin, ang nasa isipan lang natin, ang impyerno. Pero hindi ka naman agad-agad na itatapon sa impyerno.
Dadaan ka muna sa dakilang hukom. Haharap ka sa Kanya. At doon mo mapapatunayan sa harapan niya, nagkamali ka. May Diyos. Yun yung bad news. Ang good news, mga kapatid, hindi naman nagkulang ang Diyos. Jesus Christ is the only one in humanity na nakasunod sa kautusan. Wala sa atin ang nakasunod. He is the only one in humanity who fulfilled the law and accepted the punishment for you and for me. Siya yung tinutukoy na doer of the law dito. Puro tayo hearers lang. Because He is our Redeemer and Substitute and doer of the law, dumaloy ngayon ng pagpapala ng kapatawaran at ng pagpapawalang sala para sa atin. Hindi natin kailangan mangamba ngayon pagdating ng araw ng paghukom. Hindi katulad ng mga ayaw sa Diyos, ng mga kaaway ng Diyos. Hindi natin kailangan mangamba sapagkat tinuring tayong matuwid sa harapan ng Diyos at ang hinihintay na lang ay yung confirmation or yung graduation rites. Hinihintay na lang. Para sa mga mananampalataya, ang araw ng paghukom ay parang graduation. Pero sa mga ayaw sa Diyos, simula ito ng kapahamakan. Ang kahatulan ay simula ng kapahamakan. At dahil ito ang tinupad ni Kristo para sa atin, how should we now then respond to God's revelation of righteous judgment? Balikan natin yung ating unang tanong. How should we respond to God's revelation of righteous judgment? Number 1, hindi natin maaaring sabihin na hindi tayo dapat hatulan o itahilan na hindi natin alam na may parating na araw ng paghuhukom. Dahil lahat po tayo ay nagkasala, hahatulan tayo ayon sa natanggap nating kapahayagan ukol sa Kanya. Kung nakilala ba siya mula sa law of nature or sa moral law? In our case, alam naman natin ang moral law. Alam naman natin ang Ten Commandments. Alam naman natin ang Scriptures. Pangalawa, hindi natin dapat paratangan ng Panginoon na hindi siya patas at may tinatanging. Hindi siya katulad natin. Nilalang po ng Diyos ang tao na may budhi at kaalaman na tama at mali. And it does not make a difference whether or not one has the Ten Commandments. Walang excuse ang sino man sa isa't isa. Sa atin, walang excuse ang sino man sa atin sa harapan ng Diyos. Pangatlo, lumapit tayo ng may pagpapakumbaba sa kanyang harapan. Dahil sa kanyang kautusan, nakilala natin na ang Diyos ay matuwid. Nakilala rin natin na tayo'y hindi. Sapagkat wala sa atin ang makasunod ng maayos. In our sin, none of us are doers of the law. At pangapat, purihin natin ang Diyos at patuloy na manalig sa Kanya. Yun lang naman eh. Hindi mo kailangang ulitin yung ginawa ni Kristo. Dahil ang Diyos ay matuwid, siya rin ay nagpapawalang sala at nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Siya ang nagpadala ng doer of the law para sa atin, upang siya ang hatulan at tayo ay mapalaya sa paratang ng kautusan at kapangyarihan ng kasalanan. Itong doer of the law, siya rin po ang ating aliw at kalayaan. At ito ang umuudyok sa atin na mabuhay ng malaya at tama ayon sa kalooban ng Ama at magpatuloy ng ganito. Darating po ang araw na hahatulan ang lahat at magiging ganap po ang ating kasiyahan. Sapagkat ang uupo bilang dakilang hukom ay siya rin ang ating tagapagligtas.
Itatama niya ang lahat ng bagay at sasamahan tayo sa walang hanggan. Aliwin natin ang isa't isa sa pamamagitan ng kanyang salita at iukol natin ang ating sarili sa matuwid at dakilang Panginoon. Tayo muna. O Lord, we come to you with humble hearts. We are burdened with your scriptures this morning. We understand that all of us have sinned. And we are in need, dear Lord, of a Redeemer. We are in need of a doer of the law. And so, in our sins, dear Lord, we are thankful that you have. When we were in sin, Christ died for us. And because of His life, because of His obedience and righteousness to you, the blessings of justification are ours. And so, with grateful hearts, dear Lord, we bless you. Just as we confess our sins, so we also, dear Lord, come in faith. Grant us, O Lord, to remember the work of our Lord Jesus Christ in His life and death, and how He has earned for us the blessings of salvation. We understand, Panginoon, that on Judgment Day, all of us will be judged. Lahat po kami haharap sa inyong harapan at hahatulan ayon sa aming mga gawa, ayon sa aming pagtugon sa inyong kapakayagan. And so we pray, dear Lord, that as early as now, even as we prepare for your coming, grant, O Lord, that we would remember these things. That we cannot say na wala sa amin ang kautusan o hindi kami mga Hudyo. That we would not give excuses sa aming mga sarili. But we would rather, dear Lord, be intentional sa aming mga responses sa mga bagay-bagay. Understanding that the life that you have given us is the life that comes from Christ. We would understand that it is Christ who lives in us. And so, Lord, we also pray that may you help us to persevere in the faith. That just as you have earned for us the blessing of sanctification and preservation, so we pray, dear Lord, that you would grant us strength to continue in the faith. Help us, O Lord, to do the things that we must, the things that are expected of us as your followers. Hindi kami pwedeng magdahilan na hindi namin alam ang tama at mali. Because you have not only placed that in our hearts and placed it in our very being, for you have created us in your image and likeness, but that you have also taught it to us through your word, which we have received, Panginoon.
from your Spirit. And so grant us, O Lord, to be able to respond in thanksgiving by living lives that are worthy of the gospel. And remind us, O Lord, to avoid things that tempt us and cause us to sin. For you have not called us. But even though, dear Lord, we are in this world, but you have called us out of this world, not to be part of their lifestyle. Dear Lord, we also pray that even as we wait for your return, grant us to teach these things as well. Even as we minister, Panginoon, sa aming mga families. As you continue to remind us, Panginoon, that our families are our first ministry. So we pray, O Lord, that we would not be remiss in our duties to minister the gospel of salvation in Jesus Christ, the gospel of salvation from the gospel of escape from judgment, gospel of escape from condemnation. You have shown us, dear Lord, how beautiful the gospel is and how good it is. And how we can stand in your presence on the day that you have ordained for all to stand in your presence. And so we pray, dear Lord, that you would help us as early as now to live as those who await the promise of glory and honor, of peace and eternal life. In your presence. Help us to display, Panginoon, the conduct that shows how we wait on you. And in so doing, we pray, dear Lord, that you would, in our lives, be glorified. Thank you for your words. It comforts us, dear Lord, to know that we await on the day of judgment the confirmation of the justification that Christ has earned for us, for His people. So we thank you for these words. This we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa ating ministry of giving for our tithes and offering. Buksan po natin ating mga Biblia sa 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 9. At the We want you to know, brothers, and the grace
about the grace of God that has given among the churches of Macedonia. For in the severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. For they gave according to their means, as I can testify, and beyond their means of their own accord, begging us earnestly for the favor of taking part in the relief of the sins. And this, not as we expected, but they gave themselves first to the Lord, and then by the will of God to us. Accordingly, we urge Titus that as he had started, so he should complete among you this act of grace. But as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in all earnestness, and in our love for you, see that you excel in this act of grace also. I say this not as a command, but to prove by the earnestness of others that your love is also genuine. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you, by his poverty, might become rich. Tumay po tayo. Tayo po yung mawit ng sa atin. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly home. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tayo po yung O aming Diyos na mga salamat na sa inyo, Panginoon, nagmumula ang pagpapala at biyaya. Salamat sa araw nito, Panginoon, na pinagkalog niyo po sa bawat isa ang mapakinggan ng iyong salita na siyang nagpapabago sa amin, Panginoon, sa araw-araw, na siyang nagbibigay sa amin ng kaliwanagan, Panginoon. Kung makita namin ang kagandahan, ang kabanalan sa iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, na yung siyang patuloy na magbago sa amin, Panginoon. Siyang mag-ingat sa amin. Siyang magbigay sa amin ng karunungan at kalakasan. Maging kawangis ng aming Panginoon, tagapagligtas, Panginoon Jesucristo. Dalangin namin na kayo ang siyang mag-iingat sa amin, Panginoon, sa araw-araw at sa muling pagbabalik ng Panginoon Jesucristo. Siyang aming pinakaasa at pinakahihintay. Siyang makakasama namin, Panginoon, sa buhay na walang hanggan, sa inyong kaharian. Nagpupuri at nagpupuri sa inyo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, sa amin na inyong biyaya na pinagkaloob sa amin, Panginoon. Dalangin namin na magamit namin ito sa pangailangan ng Iglesia, tutulong sa aming mga kapwa, at higit sa lahat, Panginoon, sa
palaganap ng iyong salita. Pang lahat ng iyong mga tinawag, Panginoon, ay manumbalik sa mapabilang sa iyong kaharian sa buhay na walang hanggan. Dalangin namin, Panginoon, na kayo siyang patuloy na bless sa aming Panginoon. Pero alam po namin na alam niyo ang aming mapangangailangan, Panginoon. At kayo nagpupuno nito, Panginoon. Dalangin namin na hindi lang physical, Panginoon, kundi spiritual, Panginoon. Kaya kaalam niyo po sa amin. Makita namin yung kagandahan at yung kapanalan. Muli, Panginoon, kami nagpupulit, nagpapasalamat sa inyo sa araw na ito. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus, aming Diyos na kapagligtas. Natili po tayo na kayo para po sa ating closing and benediction. Mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to Him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God has been made known to all the nations, leading to obedience of faith. To the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen.